Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Happy Valentine's dyan. May putukan ba? Eto na kabibig ha. Believe ako sa katolikong pare na si Father Shano. Kasi sa kanyang homily, talagang binibigyan niya diin at he tried to open the eyes sa mga nakikinig sa kanya. Kasi sa isang homily ni Father Shano, napag-usapan ano kung ano daw, kung saan ka ba pipili sa mga politiko na ang gusto lang ay hindi masugpo ang drogas o ang mga politiko na kung saan nasugpo na ang drogas noon. Nako, saan daw kayo? Team Duterte or Team Marcos? O iba din si Father Shano ha. Kung talagang tawag dito, parinigan lang, talagang straight to the point. At ito na kabibig, meron daw traidor or espiya sa Pinibilaban. Ang espiyang ito ay kontak ni Manga. Hala, ano ba naman yung istorya na yan, kabibig? Ay, nakita ko lang sa post, ha? Nakita ko lang sa post. Ito kasi ang post, mga kabibig. Ito, wait for a while, kabibig, ha? Nataranta ang maraming tao kung sino ang pinariringgan ng isang vlogger ba ito or isang commentator na si Maricar Serrano. Ang sabi niya, "Hay nako, Tatay Digong, napapalibutan ka ng mga abogagong puro spy at buraots ni Mangga." Hala, sino kaya ang pinariringgan ni Maricar Serrano? Ako, "Hay nako, Tatay Digong, napapalibutan ka ng mga abogagong puro spy at buraots ni Mangga." Hala, totoo kaya ito, kabibig? Na kahit very stricto na si Tarigong sa pagpili ng kanyang dito, tumatakbong senador, ay meron pa ring nakapasok na espiya. Nako mga kabibig, sino kaya ito? Nako, ito ang mga komento ng ating mga netizen, grabe. Na-shock lang ako, kabibig. Take ko lang kasi Miss Maricar ha. Na-shock lang ako. Yan Ito ang mga komento. Ito ha, basahin ko lang mga komento ng mga netizen ha. Putang inang buhay to, ilang beses na akong nag-warning sa mga bitter truths sa inyo noon pa, na lahat naman nagkakatotoo. Tapos ganyan pa din reactions nyo. Rena ako ng unpopular post. Kung ayaw nyo ng orthodox, unabashed, and unpaid facts, lumayas kayo sa poder ko, punyeta. Plural sinabi ko, mga abogago, buraots. Plural. Tapos isa lang kinukuda nyo dyan. Halata tuloy na sugo kayo ng mga double agents, leche. Hala, sino kaya ang mga abogado daw? So maraming abogado. Maricar, pangalanan mo, ma'am, baka masira ka pag di mo napatunayan. Maparihas kay Cathy na walang napakitang video maski Brian. Diyos me, hindi ako nakipag-contest ng popularity dito. At si Tata Digong ang kausap ko. Hala! Si Tatay Digong daw ang kausap ni Maricar. Ito, klaro naman yun. Palakihin natin ha. Excuse me. Excuse me. Hindi ako nakipag-contest ng popularity dito. At si Tatay Digong ang kausap ko. So, totoo. Totoong may espiya ni Mangga na nakapasok sa PDB Laban. Naku, sino kaya yan, mga kabibig? Sinabi ni Maricar dito. Di ba? Ito ito ha. Ang puso mo, Ma'am Tentay, sinabi din niya ni Maharlika na napalibutan di umano si Tatay Diggs ng Mangga. He really is. Problema sa mga tao, face value lang ang basis ng lahat ng judgments at decision nila. Tapos pag nakakita ng opposing viewpoint, nagwawala. Kaya nga sila nabudol. Winarningan na ni Tatay. Si Tatay pa pinalabas na nanira. Si Cayetano nga ulol, itinaas si Tatay ang kamay at ginawa pang running mate. Ultimate political trolling yon. Hindi talaga naintindihan ng mga Pilipinong butante ang totoong mukha ng
pragmatic political maneuverings. Hala, sino kaya ang mga Mayor knows? Ito pa. Yes, he knows. I'm definitely stating the obvious here. Hala, naku, sino kaya yung kabibig? Inday didn't endorse Vic Rodriguez. Wonder how, wonder why. Very good observation. Hala, maraming hindi na sa observation mo. Amuhian ka pa pag iba for sure. Be prepared. Hala ka, totoo ba yan mga kabibig? Nako ha, pero sinabi ni Miss Maricar dito na hindi ako nakipag-contest pa ng popularity dito. At si Tatay Digong ang kausap ko. Nako mga kabibig. So it means from a reliable source, from the mouth of Pangulong Duterte na merong espiya at traidor sa grupo ng PDB. Mga abogado, ito mga kabibig. Wala, sino kaya ito? Uy, talagang makutaw-kutaw talaga ang ating mga utak ba? At maraming mga tao ngayon ang napuzzled kung sino itong pinariringgan ni Miss Maricar Seriano at confirm, sabi talaga ni Miss Maricar Seriano na nakausap niya. Si Tatay Digong talaga ang nag-confirm. 'Di ba? Si Tatay Digong ang kausap ko. So it means from the mouth of Pangulong Duterte na may traidor. Nakapasok ng traidor at espiya ni Mangga. Nako! So mag-ingat tayo, oy. Maghintay tayo kay Tatay Digong talaga yung gusto niyang ipabutuhan sa atin. Oo nga, meron ng proclamation sa PDB Laban. Alam niyo kabibig, may na-observe ako. Oo, may observation talaga ako. Pero later ko lang ito i-share sa inyo ha. Kasi si Tatay Digong ay very particular sa mga ini-endorso niyang politiko. And na-shock lang ako kasi sinabi ni Miss Maricar, mga abogado ito. So it means madami sila. And mostly, sa mga running mate sa PDB Laban, mga abogado. Kung mga abogado, it's more than 2 or 2. Di ba mga kabibig? Naku, magpabudol pa ba na ba tayo? Hala ka mga kabibig, sino-sino kaya itong mga bodoleros na mga sinasabi ni Ms. Maricar na galing talaga sa vivek ni Tatay Digong. Naku, sino kaya ito kabibig, no? Ay, pabig, ito na, si Father Shano. Galing din ni Father Shano. Talagang, ipaglalaban niya talaga ang mga politiko na iniisip ang kapakanan ng bansa. Saan kayo? Team Duterte or Team Marcos? Ito na, kabibig, makinig tayo. Measuring stick. Kaning drugas. Ang drugas, kamo nahibawa mo anak kita din isliluan, dunay mga panghitabo dinhi, sakit kay dawaton tungod sa epekto sa drugas. Ako sad sa una, sa akong pagdasa, mga communities nga akong gihandol, drugas yun mao'y babag sa atong kinabuhi. Dako kay nagbabag. Hapit ng crimes, bunga sa drugas. May karon sa Team Marcos o Team Duterte, kinsa Manila ang nakapa-us-us sa drugas. No, ito ang tanong ni Father Shano. Team Duterte at Team Marcos, sino ang nagpababa ng drogas sa Pilipinas? Sino yung team between Duterte and Marcos, yung talagang nakikita mo na safe ka, yung talagang nakikita mo na hindi na rampant ang drug addiction at yung mga drogas sa area nyo. Yun ang tanong ni Father Shano. Dinhis atong nasod. Sa ilarong gibuhat ba, sa ilang performance. Kinsa Manila. Ang atong suportahan, kadtong nakapaus-us, dili tingali totally yun nakawagtang, kadtong naningkamot pagsulbad sa kaso sa drugas. Ato tong support. So ang sabi ni Father Shano dito, yung susuportahan natin, yung team na kung saan ay nagbigay ng solusyon para pababain yung drogas sa Pilipinas. Doon tayo susuporta. Suportahan. Nganong ari man kamo suporta aning way gibuhat para sa drugas o kaha naglisod? Kadtong nakabungkag sa drogas.
bakit ka naman susuporta sa isang team na hindi nagawa ng solusyon kung paano sugpuin ang drogas or nahirapan sugpuin ang drogas. So doon ka talaga susuporta sa team na kung saan nabigyan ng solusyon kung paano sugpuin ang drogas sa Pilipinas. Kay nakabungkag mo na sa atong relasyon ang drogas, butangi ang inyong pamilya o usa ka drogista. Ako naka-experience sa guana sa akong kaugalingong pamilya. Managhilak mi sa tago, oy. Kay di nimo mapugnan ang usa nimo ka membro nga drug addict, mangawat na, mulakaw na, dili makontrol ang utok. Correct. Lisod kayo, usa lang kabuk drogista sa imong pamilya, bungkago ng inyong unity. Oh. Unya, kung doon natin mga maglingkod sa isang drogista sa pamilya nyo, magigiba ang unity ng pamilya nyo. Para yata itong unity team, tapos may biglang drogista, nasira ang unity team. Yung ganun ang pag-intindi ko sa sinabi ni Father Shano. Gobyerno nga dili mo bungkag anang drogas syndicate, unsa man niya dangatan nato, wa na tayo unity, in short, wa na gugma. So yun kabibig, yun ang yun ang punto ni Father Shano. Pero depende pa rin sa tao kung sino ang bobotohan nila. Pero pino-point out ni Father Shano dito na ang drogas talaga ang main problem ng Pilipinas. Kasi naranasan din niya na may kapamilya siya na drogista at talagang every now and then umiiyak sila ng patago kung tutulungan nila yung tao. Kaya pag nasira ang pamilya, nasira ang unity, wala nang pag-ibig sa buhay ng tao. Yun, sira na ang kinabukasan ng taong drogista, nasira na ang kinabukasan ng pamilya, lahat nasira na. Kaya sabi niya, saan ba kayo susuporta? Sa team na kung saan nasimulan na at nakita na ang hinay-hinay na solusyon para wasakin ang drogas? Or doon kayo sa team na nahirapan solusyonan ang pagtaas, paglobo ng mga drogista sa panahon ngayon? Bahala na kayo magpunto-punto dyan mga kabibig kung saang team kayo susuporta. Team Duterte or Team Marcos naman ang pinagsabi dito ni Father Shano. In fairness itong si Father Shano, siya lang yung very vocal sa mga komento niya tungkol sa mga pangyayari sa panahon ngayon. Talagang pinaintindi niya sa tao kung ano ang dapat nating bigyang pansin, dapat nating bigyan ng critical thinking and solusyon sa panahon ngayon. Even though other people say na, hindi kami apektado dyan, kayo lang dyan, hindi. Nasa Pilipinas ka. At kahit sabihin mo hindi ka apektado, pero sobrang mahal ang pamilihin na yon, apektado ka pa rin. Di ba? Araw-araw nga, nanganag ka dyan kasi ang mahal ng bigas, ang mahal ng lahat. Di, apektado ka rin. Di ba, mga kabibig? So, yun si Father Shano. Pero balikan natin ang pinasabog ni Miss Maricar. Oo, talagang, ay naku, Tatay Digong, napapapalibutan ka ng mga abogagong puro spy at buraots ni Mangga. Sino kaya itong mga espiya, no? Grabe. Talagang kahit na selective na Tatay Digong, no, meron pa rin makakapasok. Sabi ni Miss Maricar, don't be deceived by their looks. Don't be deceived by their actions and words. Nako, baka nagpa-team suka sila pero deep inside, team mangga pala at team polvoron. Nako, mga kabibig, sino kaya ito? Diba? O sabihin nyo naman fake news ako. Sabi ni Miss Maricar, at si Tatay Digong ang kausap ko. So it means galing kay Tatay Digong yan. Diba? Nako. Ewan ko mga kabibig ko Ay nako, mga abogago. Tapos isa lang kinukuda nyo dyan, halatang tuloy na sugo kayo mga double agents leche. Hala, sino kaya? Mayor knows, so Mayor Baste or Mayor Duterte knows. He knows, I'm definitely stating the obvious here. Hala, sino kaya ang obvious na yun mga kabibig, no? Indicted and endorsed Vic Rodriguez. Wonder how, wonder why. Very good observation, sabi ni Maricar. Hala,
Maraming in denial sa observation mo. Kamuhian ka pa ng iba for sure. Be prepared. Hala ka. Nako. Oh, I know it. Akala ko feeling ko lang din. Nakakalungkot lang madama ang dami ng ebidensya ang ginagawa nilang mali at sila pa din ang nasa pwesto at kapangyarihan at wala may kaya sa kanila. Kawawa kaya naman simpleng Pilipino. Ito na. Nalang, ginuo ko. Sino kaya ito? Naku, seryoso ba daw? Sabi dito. Since 2015 pa naman. Hala. Since 2015 pa daw itong fake na ito, itong spiya na ito. Ito pa. Hala ka. Abang ka na lang siguro sa final list ng senatorial bets na ipopost ko by March or April. Fair warning, I will not be able to complete the 12 slots dahil puro odobios at criminals ang tumatakbo. Sabi ni Maricar, sabi dito, kasali po ba si Kong Marcoleta? Hell, hindi. But don't worry about Kong Marcoleta. Seasoned politician na yan. Mahirap bulahin ng mga buraots na yan. Hala. So hindi si Marcoleta. Kasi alam ni Marcoleta kung sino ito mga bolero at bodolerong mga politicians. Abang-abang lang tayo sabi ni Ms. Maricar ngayong March or April kasi ipopost niya ang kanyang lista ng mga senador. Well, since 2015 pa daw ito. Hala. Naku po, mga double agents. Naku. Sino kaya itong nakapasok? Naku, mga kabibig. Sa Team Suka. Sila parang Team Suka, pero sila pala yung hindi pa nasusuka, pero sinusuka na. Naku, mga kabibig. So, sino kaya ang mga double agents or mga sinasabi pa nating espiya at buraots ni Mangga? Comment down below. Yung observation nyo lang, hindi pa sure kung sino ito. Pero sabi ni Tatay Digong, nakausap kasi ni Maricar sa Tatay Digong. So, kumpirmado. Since 2015 pa. Alam ni Mayor na. Naku, baka after ng PDB Proclamation Rally, doon nagkaalaman na. Doon nakatimbre na si Tatay. Seasoned politician si Tatay. Alam na ni Tatay lahat ng move. Lahat kung sino yung nagdodobli kara. Yung mga plastic na kung harap-harapan ang ganda ng patutungo, pero pag nakatalikod na, nagre-report na kay Mangga. Di ba mga kapipeg? Yun na nga. Ako. So ingat-ingat talaga tayo, maghintay tayo sa final listing Huwag naman ibig sabihin, ay si ano yan, grabe naman kayo, nasira-siraan. Ganun talaga ang politiko. Ganun talaga ang politika. Si Tatay Digong, very observant, the same time, careful na siya. Kasi nabudol na at nabiktima na niya ang kanyang anak sa mga bodolero. Yun lang po mga bibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.